Kinabukasan ay laman ng lahat ng tabloid at balita, ang announcement ng nalalapit na pagpapakasal nina Juliana Acosta at Joshua Simpson. Daddy, do you see the news? Joshua is getting married, Dad. Please do anything to stop it. I want Joshua for me, not other woman. Malakas na sigaw ni Claire habang nasa mesa. Claire got insane over Joshua. Hindi nito matanggap na bigla na siyang hindi kinausap ni Joshua. Ang masama nito ay pinutol na ng binata ang kung anumang namagitan sa kanila. At labis na ikinalungkot iyon ng anak na si Claire. She became frustrated, at nagkukulong lang sa kwarto niya buong maghapon. Naawa na si Conrad para sa anak. Pero ang mga Simpson ay kilalang tao din sa lipunan. Gusto niyang tulungan ang kanyang anak na bumalik sa dati. Kailangan niya lang muna kausapin ang pinakamatandang Simpson, para gumawa ng hakbang. Simula nang i-announce ang engagement nila Juliana at Joshua kagabi, ay lagi nang nakangiti si Joshua at hindi muna ito bumalik ng Manila. Pag-uusapan pa ang detalye ng magiging kasal nila ni Juliana, kaya kailangan niyang magstay muna pansamantala sa Quezon. Ate, masaya ako para sa iyo, kasi isang Joshua Simpson ang mapapangasawa mo, excited na sabi ni Jane sa kapatid, habang si Juliana ay nagbabasa ng libro. Saan ang masaya doon? Alam mo ba ang sinasabi mo? Paano magiging masaya magpakasal sa taong hindi ka naman gusto? Ikaw ba ate gusto mo siya? Balik na tanong ni Jane. Hindi ko alam. Pero ang gwapo niya, tapos tama ka maganda ang mata niyang kulay abo, kinikilig na sagot ni Juliana. Gusto mo nga. Paghanga pa lang syempre, sikat ang isang Joshua Simpson. Sa kagwapo, matangkad tapos matangos ang ilong. May matipunong katawan, yung Mama Selva saka may abs. Tapos boses lalaking lalaki, ani Juliana. Napatawa ng malakas si Jane. Anong nakakatawa? Nakataas ang kilay na tanong ni Juliana. Ate nakabisa mo na talaga ang feature ng mukha ni Kuya Joshua. Tapos damang-dama mo ang paglalarawan kay Kuya Joshua. Mahirap bang kalimutan ang mukha ni Kuya Joshua? Toksong sabi ni Jane. Nag-init ang pisngi ni Juliana dahil doon. Nahuli ba siya? Itinuon na lang niya ang pansin sa pagbabasa ng libro. Papunta ng library si Juliana, gusto daw siyang kausapin ni Lolo Juan. Kumatok siya at ipinihit ang pinto, dahil hindi naman ito nakalock. Kaya pumasok na siya sa loob. Pagkapasok niya ay napansin niya si Joshua na nakaupo na sa sopa katabi ang daddy nito, ang mama niya na nasa kabilang sopa, at si Lolo Juan na nakaupo sa swivel chair niya. Hiha, sit down, giya ng matanda kay Juliana paupo sa tabi ng mama niya. Nagtataka na andito din ang mama niya. Nang nakaupo na siya ay napatingin siya kay John. Nakatingin din ito sa kanya, kaya nagtama ang tingin nila. Si Juliana na ang unang nagbawi ng tingin, at tumingin kay Lolo Juan. Juliana, I'm sorry kung binigla kita kagabi. Nang i-announce ko ang kasal niyo ng apo ko. I know na you feel disappointed, dahil hindi ko nasabi sa'yo. Pero I know na ito din ang gustong mangyari ng papa mo. Pareho kami na nagplano nito noon. Alam mo naman ang kwento kung paano kami naging magkaibigan ng papa mo, mahabang paliwanag ni Juan Miguel. Juliana nodded. Hindi ko ito ginagawa dahil gusto ko. Ginagawa ko ito para sa pagtanaw ng malaking utang na loob sa papa mo. Ang mapabuti kayo ng mama mo, ang kapakanan ko ngayon na wala na ang papa mo. Sana ay hindi mo masamain ang lahat ng ito, Juliana. Alam ko na masyadong mabilis ang lahat sa iyo, dagdag pa ni Juan Miguel. Lolo Juan, alam ko po na ang kabutihan lamang po namin ni na Mama, at Jane ang gusto nyo. Sobra-sobrang pasasalamat po mula sa amin, dahil sa mga naitulong nyo sa amin ni Mama. Simula po noong nawala si Papa. Ngayon po kami po ang may malaking utang na loob sa inyo, kaya tatanggapin ko po saad ni Juliana, saka tumingin sa kanyang mama. Hinawakan naman ni Alicia ang kamay ng anak at ngumiti. Napangiti ang mga Simpson. Masaya si Joshua na tinanggap ni Juliana ang kasal nilang dalawa ng bukal sa loob. Hindi na siya mangangamba na tutol pa si Juliana. Kung gayon, ay hayaan nyo na mamanhikan kami sa inyo. Sa kubo nyo kung saan kayo nakatira noon kasama ang papa mo Juliana. Nirerespeto ko ang kaibigan ko, kaya gusto ko na doon hingiin ni Joshua Simpson ang kamay mo, sa Mama Alicia mo, masayang sabi ni Juan Miguel. Nagulat si Alicia at napatingin kay Juan.
Kapakanan pa din nila at ang respeto sa kanyang asawa ang iniisip ng mga Simpson. Ngayon niya mapapatunayan na tama nga ang pagpapakasal ng kanyang anak sa apo ni Juan Miguel. It's Sunday. Kagaya ng napag-usapan ay umuwi muna ang mag-iina sa kubo nila sa bukid. Unang araw nila Juliana, Jane at Alicia sa kubo nila, pagkatapos ng ilang buwang pagtira sa mansyon ni Juan Miguel. Kagabi pa sila na andoon, at doon sila nagpalipas ng gabi. Ang ganda ng sikat ng araw mula sa malaking palayan, na dating sinasaka ng papa ni Juliana. Ang sarap pakinggan ng mga ibong humuhuni, at ang lilam sa ilalim ng mga puno na pahingahan nila Jane at Juliana noon. Ang sarap balikan noong mga araw na masaya pa silang buong pamilya. Kompleto at kasama ang papa niya. Mamayang gabi pupunta ang mga Simpson, para formal na hingin ang kamay ni Juliana sa mama niya. Walang pagsidla ng saya sa mukha ni Juliana, na iniisip ang mangyayari mamayang gabi. Ate, mag-almusal na tayo. Kanina ka pa dyan nakangiti sa may bintana. Anong meron? May panunuksong tanong ni Jane. Tumayo naman at nilapitan ni Juliana ang kapatid sa mesa. Umupo siya sa tabi ng kapatid, at kumuha ng pinggan. Wala, masama bang amuyin ang masarap na simoy ng hangin dito sa bukid, habang nakangiti? Sagot na tanong ni Juliana na hindi tumitingin sa kapatid, at naglagay ng pritong itlog sa pinggan niya, at sinangag saka kumain. Okay, maikling sabi ni Jane. Pero alam niya na excited ang kapatid para mamayang gabi, dahil mamanhikan sina Joshua Simpson dito sa kubo nila. Kaya napangiti siyang naisip na maswerte ang ate Juliana niya, na mababait ang pamilya ng magiging asawa niya. Ate, may damit ka na ba mamayang gabi? Tanong ulit ni Jane. Wala pa nga eh. Gusto mo bang pumunta ng bayan para bumili? Sasamahan kita, dagdag pang sabi ni Jane. Sige, nakakahiya naman kung duster ang isusuot ko mamaya, sagot ni Juliana. Mamayang tanghali na lang tayo pumunta ng bayan, ani Jane. Naging abala ang mag-iina sa paglilinis ng kanilang kubo, at ng buong bakuran. Kailangan nilang maging handa para mamayang gabi. Hindi na din mapakali si Juliana sa sobrang excitement, para sa mangyayari mamaya. Anak, eto na ang bagong yugto ng buhay mo. Ang maging isang may bahay. Kaya maging mabuting may bahay ka kay Joshua. Huwag kang gagawa ng ikagagalit ng asawa mo. Tandaan mo sa'yo magmumula ang katatagan ng pamilyang bubuuan mo. Ikaw ang magiging liwanag sa inyong tahanan. Mahirap na maging madilim, dahil hindi magtatagal ang inyong relasyong dalawa, payo ni Alicia sa anak. Tumango ng ulo si Juliana, saka ngumiti sa mama niya. Tatandaan ko po ang mga pangaral niyo mama sa akin, sagot ni Juliana. Ate Terena at masyado ng tanghali, yakag ni Jane sa kapatid, aalis na po kami mama Paulam ni Juliana. Mag-iingat kayo, saka umuwi ng maaga paalala ni Alicia sa dalawang anak. Nakarating na ng mall ang magkapatid. Pumunta sila ng women's section, para pumili ng susuotan ni Juliana. May nakita siyang isang printed maxi dress na off-shoulder, at hanggang sakong ang haba. Kinuha niya iyon at ipinakita sa kapatid. Sinipat-sipat ito ng tingin ni Jane. Maganda ate, pero pumili ka pa ng iba, baka meron pang mas maganda dyan, sagot ni Jane, habang isa-isang kinukuha ang mga damit na nakahanger. Eto, urban leisure round neck siya, tapos loose waist. Tanong ulit ni Juliana, habang ipinapakita ang isa pang damit na hawak niya. Isukat mo na lang kaya ang dalawang iyan. Tingnan natin kung parehong maganda sa'yo, sabi ni Jane. Okay, maikling sagot ni Juliana, saka sabay na silang naglakad papunta sa fitting room. May isinama na isang dress si Jane na susukatin ni Juliana. Maya-maya ay lumabas si Juliana, suot ang isinukat na damit. Umikot pa si Juliana para makita ng buo ito ng kapatid. Ay ang ganda. I love it. Iyan na lang, suhestyon ni Jane. Napangiti si Juliana. Maganda talaga ang taste ng kapatid pagdating sa damit, kaya nga ito ang isinama niya. Lumabas na ng fitting room si Juliana dala ang damit na napili nila, saka pumunta ng cashier para bayaran. Nang mapalingon siya sa labas, isang pares ang nakita niya na papasok sa loob ng restaurant, katapat ng butik kung saan naandoon silang magkapatid. Sinundan niya ng tingin ang dalawa, at malungkot na nakilala kung sino ang lalaking kasama ng magandang babae, si Joshua Simpson.
Ma'am, 750 pesos po, sabi ng kahira kay Juliana. Pero hindi niya narinig yun, dahil sa ang atensyon niya ay doon sa kabilang restaurant. Miss ito, oh, sabay abot ni Jane ang bayad, saka inilagay na ng kahira ang damit sa loob ng paper bag, saka ibinigay iyon kay Jane. Hinila na lang ni Jane ang kapatid, paalis sa harap ng kahira ng butik. Doon bumalik ang ulirat ni Juliana. Ate, ano bang nangyayari sa'yo? Lumilipad ang utak mo kung saan, inis na saad ni Jane. Malungkot na tumingin si Juliana sa kapatid. Kanina pa pala siya kinakausap ng kahira, pero hindi siya sumagot. Halika na, ayan ni Jane. Pero hindi natinag si Juliana. Sinundan ng tingin ni Jane ang mga tingin ng kapatid. Doon niya nakita si Joshua Simpson kasama ang isang babae. Kumakain ito at parang may pinag-uusapan. Gusto mong puntahan natin? Wika ni Jane. Hindi na. Hayaan na lang natin siya, malungkot na sabi ni Juliana, na yumuko at itinatago ang pamumulan ng mga mata. Bumuga muna ng malalim na paghinga si Jane, bago hinawakan ang kapatid sa braso nito at hinhila paalis ng butik. Hindi nagsasalita at matamlay pa din si Juliana. Bakit ako nasasaktan nang makita ko sila? Dapat hindi ako nasasaktan, dahil wala naman kaming relasyon na dalawa, nasabi ni Juliana sa loob-loob niya. Pero hindi niya maiwasang mag-isip dahil sa nakita. Ate, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Jane, habang naglalakad silang magkapatid. Okay lang ako. Masama lang siguro ang pakiramdam ko, sagot ni Juliana na ayaw tumingin sa mga mata ng kapatid. Umuwi na tayo, tutal may nabili na tayong damit mo para mamaya. Huwag mong isipin iyon, baka tungkol sa business ang pinag-uusapan nila, saad ni Jane. Hindi ko iniisip iyong nakita ko. Halika na umuwi na lang tayo, pagsisinungaling na, sabi ni Juliana sa kaniyaya na ang kapatid umuwi. Pagkadating sa kubo nila, ay dirdiretso si Juliana sa loob ng kwarto nilang magkapatid. Umupo siya sa higang kawayan nila. Saka niyakap ang mga tuhod. Kalimutan mo na yun, Juliana. Hindi mo dapat iniisip hanggang ngayon ang mga nakita mo, siti sa sarili, habang impit na umiyak. Naging matamlay si Juliana, halos hindi ito nagsasalita. Kung may tatanungin sa kanya ay saka ito sasagot, pagkatapos ay hindi na ulit magsasalita. Ate, nagseselos ka ba? Tanong ni Jane habang inaayos nila ang mesa nila. May mga iniluto ang kanyang mama, para sa pagdating ng mga bisita. Hindi. Saka bakit ako magseselos? Sagot ni Juliana na ipinagpatuloy ang paglalagay ng pinggang, at mga kubyertos. Ewan ko, pero malakas ang kutob ko na nagseselos ka. Hindi ako nagseselos. Sumama lang talaga ang pakiramdam ko kanina, kaya nakatulog ako sa kwarto natin ng matagal, pagdadahilan ni Juliana. Okay, sinabi mo ani Jane. 5:00 ng gabi. Padating na ang mga Simpson papunta sa bahay ni na Juliana sa gitna ng bukid. Kumpleto ang pamilya Simpson, kasama nila ang buong mag-anak ni Jocelyn, para suportahan ang pamamanhikan ng pamangkin. Andito na po sila. Napalingon si Alicia sa sigaw ng bunsong anak. Anak, Juliana, tapos ka na ba dyan? Tanong ni Alicia sa anak na panganay. Patapos na po, sagot ng dalaga. Bilasan mo at andito na sila, sabi ni Alicia. Sige po mama, sagot ni Juliana. Pagkatapos ay binalingan nito si Jane. Jane, papasukin mo sila, utos niya sa bunsong anak. Magandang gabi po, bati ni Joshua Simpson. Maupo kayo. Pasensya na po kayo sa kubo namin, at masyadong maliit ani Alicia. Okay lang po, magalang na sagot ni Joshua Simpson. Alicia, ito pala ang manugang ko si Marcus. Asawa ni Jocelyn, pakilala ni Juan Miguel sa asawa ng anak. Tumango ng ulo si Alicia at ngumiti. Tatawagan ko lang si Juliana, paalam ni Alicia sa mga bisita, saka tumalikod at pinuntahan si Juliana. Manang, pakilagay na lang po ng mga pagkain sa lamesa, utos ni Juan Miguel sa katulong na kasama nila. Isa-isa nang inilapag ng mayordoma ang mga pagkain na pagsasaluhan nila mamaya. Kinakabahan si Joshua Simpson, at namamawis ang mga kamay. Son, you're not getting married now. Mamanhikan pa lamang tayo, ang sabi ni Lucas sa anak. Napansin kasi nito ang pagiging balisa ni Joshua. Napatawa naman ng mahina si Joshua sa tinura ng kanyang daddy.
Maya-maya pa ay lumalabas na si Juliana mula sa kwarto nila. Suot nito ay isang one-piece vintage gray organza dress, na tinarnuhan ng isang brown flat sandals. Simple pero bagay naman kay Juliana. Napatayo si Joshua Simpson sa pagkakaupo, at nilapitan si Juliana. Inabot nito ang dalang bouquet of red roses. "For you," nakangiting sabi ni Joshua. Nakasimangot naman na kinuha ni Juliana ang bulaklak, mula kay Joshua. Napansin ni Joshua ang pagiging wala sa mood ni Juliana. "Magsiupo na kayo mga anak," utos ni Alicia sa dalawa. Umupo naman si Joshua Simpson, at inalalayan si Juliana na maupo. Pero iniiwas nito ang kamay mula sa binata. Napaawang ang labi, at nagtataka si Joshua sa mga ikanikilos ng dalaga. "Ma'am Alicia, formal ko pong hinihingi ang kamay ni Juliana para po aking maging kabiyak," memoryadong malalim na Tagalog na bigkas ni Joshua. Napatawa ang mga Simpson na hindi nautal ang binata. "Ay iho, simula ngayon. Tawagin mo na akong mama, walang problema sa akin. Pero sana ingatan mo ang anak ko. Kayamanan namin siya ng nasira kong asawa. Kaya inihahabilan ko ang anak ko sayo," sabi ni Alicia. "Makakaasa po kayong aalagaan ko po ang anak niyo," ani Joshua. "Pag-usapan na natin ang kasal." Singit na sabat ni Juan Miguel. "Wait po lolo. I forgot to give the ring," sita ni Joshua sa abuelo. Mukhang nagmamadali na Juan Miguel, na pag-usapan ang kasal ng dalawa. "Oo nga pala. Okay, proceed apo," nakangiting sabi ni Juan Miguel. Binalingan ni Joshua si Juliana, na tahimik na nakaupo sa tabi niya. Kinuha nito ang kamay ni Juliana, at isinuot ang engagement ring sa palasangsingan ng dalaga. Namangha si Juliana sa magandang singsing na bigay ni Joshua. Ang laki ng bato na diamento, saka tumingin si Juliana sa binata. "Thank you," nakangiting sabi ni Juliana. Mukhang nakalimutan na nito ang galit para sa binata. "Pag-usapan na natin ang kasal," singit na naman ni Juan Miguel. Napatawa naman ang lahat dahil kay Juan Miguel. Excited kasi itong pag-usapan ang magiging kasal ng apo. Kumakain na ang buong pamilya ng Simpson at ang mag-iinang Acosta. Napagkasunduan nilang ikasal ang dalawa sa susunod na 2 buwan. Sem break sa University ni Juliana, para mas mahabang bakasyon ni Juliana. Church wedding ang gusto ni Alicia, at sinang-ayunan ito ni Josel. Mas maganda na may basbas ng pari at ng Diyos. Lumabas sandali si Joshua, at pinagmasdan ang magandang liwanag mula sa buwan. "Maganda talaga dito sa bukid. Sariwa ang hangin, at sa katahimik," sabi ni Juliana. Napalingon si Joshua mula sa kanyang likuran. Napangiti ang binata, at inilahad ang kamay nito kay Juliana. Hindi yun kinuha ni Juliana, bagkus ay humakbang lang siya pasulong para magpantay sila. "Okay lang sa akin kung may iba kang nagugustuhan, dahil wala naman tayong nararamdaman sa isa't isa. Dahil pinagbigyan lamang natin si Lolo Juan," walang tingin na sabi ni Juliana. Napatingin ang binata kay Juliana, dahil sa sinabi nito. Hindi niya maintindihan ang ibig nitong sabihin. "Nakita ko kayo kanina. Okay lang hindi mo kailangan magpaliwanag," dagdag pa ni Juliana. Mababakas ang lungkot dito. Nakita pala sila ni Juliana sa mall kanina. Kasama niya si Claire, gusto kasi nitong makipag-usap sa kanya. Kaya pinaulakan niya at ipinaliwanag kay Claire, na itigil na ang kung ano man ang sa kanila, dahil ikakasal na siya. Pero matigas si Claire at pinagbantaan siya. Hindi naman siya natatakot sa banta nito sa kanya. Ang mahalaga ay ikakasal siya kay Juliana. Umusad si Joshua para mapalapit lalo kay Juliana, pero umusad din ang dalaga. Umusad na naman si Joshua pero talagang umiiwas si Juliana. "Galit ka ba?" tanong ni Joshua na pinagmamasdan ng dalaga, na hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. "Hindi ako galit. Wala akong karapatang magalit," di patitinag na sagot ni Juliana. Pero naiinis siya dahil bakit kailangan pang ipakita nito sa kanya, ang pakikipagkita sa ibang babae. Humakbang si Joshua sa harapan ng dalaga. Umiwas naman ng tingin si Juliana. Pero hinawakan ni Joshua ang mukha ng dalaga, at ikinulong sa kanyang palad. "Look at me," utos ni Joshua dito. Pero pilit pa din na tumitingin si Juliana sa ibang gawi. "Please, look at me," pakiusap na ng binata. Napilitan ng tumingin si Juliana sa mukha ni Joshua. At napatitig sa mga mata ng binata.
I'm sorry kung nakipagkita ako sa ibang babae kanina. Yes, she is one of my fling before, pero since Lolo told me that we are getting married, I didn't meet any other girl. But yesterday I met Claire to make things clear between me and her. At inamin kong ikakasal na ako, amin ni Joshua. Hindi kumikibo si Juliana, at walang reaksyon sa mga inamin ni Joshua sa kanya. Huwag ka nang magselos. I promise it will never happen again, ani Joshua. Nagpanteng ang tenga ni Juliana, at tinanggal ang kamay nito sa mukha niya. Umakyat ang dugo niya sa ulo, saka hinarap si Joshua. Hindi ako nagseselos. Madiing sabi ni Juliana na nakairap ang mata. Okay sweetheart, bulong ni Joshua sa tenga ni Juliana. Napakislot si Juliana dahil nagdulot iyon ng kuryente sa kanya. Lumayo ka nga. Inis na taboy ni Juliana kay Joshua, na nakairap ang mata. Napangisi naman ang binata. Okay po. Halika na, pasok na tayo sa loob, malamig na ang hangin dito sa labas, yaya ni Joshua kay Juliana. Alisin mo na sa isip mo yon. I don't have any other girl except you, my soon-to-be my wife. Pahabol na sabi ni Joshua kay Juliana. Ikinapula naman ng mukha ni Juliana, ang mga sinabi na iyon ni Joshua sa kanya. Pinipigilan niyang kiligin, pero kitang-kita sa mukha ng dalaga ang kilig.